Laro ni Nicole, no? Ay ngayon ay pumapasok sa isa sa pinakamahalagang yugto ng buhay ng tao. Ang buhay may asawa at ang paglalaguyod ng pamilyang Kristiyano. Hindi natin pwedeng pag-iwalayin yung dalawa. Bagaman may mga pumapasok sa buhay may asawa na hindi na magkakaroon ng pamilya. Pero kayo naman siguro, pwede pa, no? Mga bata pa kayo. No? So bahagi yun na kung saan ay dinulog namin sa harapan. Lalo-lalo na ngayong araw na ito, hindi ko alam kung anong dahilan ninyo at pinili ninyo ang araw na ito, pero ito'y pumatak sa araw ng linggo at ang linggo pagkatapos ng Pasko, maliban na lamang kapag Pasko ay pumatak ng araw ng linggo, ay pinagdiriwang natin ang dakilang kamistahan ng banal na pamilya, Jesus, Maria, at Jose. So bahagi yun ang paanyaya na kung saan nakita natin na itong banal na pamilya na nakakita natin sa ating bilid ay katulad din namin, dumanas na mga paghihirap. Sabi nga natin, si Jesus ay ipinanganak sa sabsabang. Mabuti pa yung iba sa atin, ipinanganak sa ospital. At yung iba, ewan ko lang, yung iba ipinanganak sa palasyo. Pero sa Jesus, ay dumanas ng kahirapan. Ipinanganak siya saan? Sa bahay ng mga hayop. Nakita rin natin yung sa Ebanghelyo natin ipinamanik natin na si Jesus ay naging refugee. Naging refugee siya. So, siya ay pumunta sa Egypt. Gawa na takot kay Haring Herodes. Sabihin natin bakit mayroong Herod na sa panganganak na Jesus at mayroong din Herod, no? Noong siya ay pinako sa Diyos, magkaiba mo yun, mag-ama yun, no? Noong ito, kung tawagin natin, King Herod, hindi yung King Herod the Great. Nung namatay siya, yung kanyang mga anak, si Herod, si Philip, at saka si Archelaus, no? Pinaghati-hati yung Israel. Bahagi ho. Kaya yung Herod, noong si Jesus ay nililitis, yun yung anak ng Herod na nasa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. No? So, sila ay naging refugee, no? Sa Egypt, tatakot kay Herod. Nakita rin natin naranasan nilang mawala ng anak. Kasi nawala si Jesus. So, bahagi rin paanyaya na kung saan ay makita natin na yung banal na pamilya, ay halos katulad din natin. Pero ano yung makinaging si Jesus, ang Diyos, ang naging sentro ng kanilang buhay. Anawa, ito rin nawa yung maging bahagi ng inyong pagkilos bilang mag-asawa at pagkakaguhin ng pamilyang Kristiyano. At nais kong halawin yung ating pagkikilay sa bagay na ito. Una, tiwala at pagsunod. Napakahalaga yung tiwala. Kumisa napakahirap kapag nawala yung tiwala. Napakahalaga yung tiwala. Lalong-lalo na saan, tiwala ninyo sa bawat isa. So huwag niyong nawang sirain ang pagtitiwala ng bawat isa. Mas pagtiwalaan ninyo ang inyong asawa, anawa ay maging bahagi kayo sa ibang tao. Pagkatiwalaan ninyo yung bawat isa. At higit sa lahat, magtiwala kayo sa Diyos. At sumunod kayo sa Diyos. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo natin, sinabihan si Jose ng anghel ng Diyos, pumunta ka sa Egypt. So, bahagi ho na sinunod ng anghel
sinabihan din siya ng Diyos sa pamagitan ng anghel, bumalik ka na sa Israel. No? Ay, sumunod, kailang hindi na doon sa Bethlehem, doon na sa Nazareth, gawa ka ng takot kay Arkilaw. No? Bakit? Siguro sabihin namin, wala namang anghel na magsasabi sa amin, nandyan ang utos ng Diyos, nandyan ang utos ng simbahan. Nandiyan din ang utos ng tao. Pero hindi sa lahat yung utos ng Diyos na kung saan ay makita natin ay sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. At maging makita natin yung higit na pagkilala ng pagpapahalaga sa buhay may asawa at sa pamilyang Kristiyano. Pangalagaan ninyo ang pinag-uutos ng Diyos sa pagtataguyod ng pamilyang Kristiyano. Bahagi yun. Pangalawa, ay nakikita rin natin yung alin, yung pag-ibig. Pag-ibig kung isang abstract. Alam niyo, kalimitan kapag nag-bless ako ng bahay. Kalimitan sinasabi ko na yung bahay, itong bahay na nag-blessan natin. Ito yung paaralan kung paano ang pag-ibig. Kasi nandiyan yung nanay, nandiyan yung tatay, yun yung mga guro. Kasi saan ba lang tayo matuto ng unang pag-ibig? Sa ating mga magulang. Kung paano natin nakita yung pagmamahalan ng mga magulang sa bawat isa at sa mga kapatid, sa inyo, kung paano kayo itrato ng inyong mga magulang. Yan yung pang-araw-araw na makita natin o tawagin natin sa loob mismo ng pamilya. Doon natin nararanasan ang pag-ibig. At makita natin yung pagsunod ay gawa ng pag-ibig. Hindi gawa ng takot. May mga tao masunod pero gawa ng takot. Kaya kapag nawala na yung takot, hindi na nasunod. No? Bahagi yun. Huwag nyo sanayin na ang inyong mga anak ay mamuhay sa takot. Papalugin ka ng tatay mo, papagalitan ka ng nanay mo. Hindi, gawin mo yan. Kung minsan pati ngayong pari, pinananakot. So anong dapat? Gawin mo yan kasi Mama loves you. Papa loves you. Ayaw ka na ikaw ay mapahamak. Gusto ng papa, o gusto ng mama, mapabuti yung katatayuan mo. Kaya gawin mo yan kasi mahal ka ni mama, mahal ka ni papa. Bahagi yun naman kayo. Pagkakano sabihin nga natin, kapag tao, madaling ipasunod. Kaya lang, pag mawala na yung tao, yun ang problema. Hindi na nasunod. Bakit gawa ng pag-ibig? Kasi yun yung simbolo na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa, sa gitna ng maraming hamon na ating tatahakin sa daigdig na ito, nawa higit ninyong pakinabangan ang pagkilos na ito sa gitna ng maraming hamon na ipinaumanid. At higit sa lahat para sa inyo, kalimitan sinasabi ko na na huwag niyong kalimutan na kayo'y pinagsama ng Diyos. Bagamat yun ay kagustuhan ninyong bawal isa, pero nawa makita nito na kaya kayo narito sa isa't isa sapagkat tawag ka sa awit yan, bigay ka ng Diyos. And you need to convince yourself, kung hindi pa kayo konbinsido, na kayo naniniwala na kaya narito sapagkat bigay kayo ng Diyos sa isa't isa. At nais ninyo na yung inyong pagbibigay ng inyong sarili sa isa't isa ay pagsaluhan ninyo at ng mga anak na sa inyo ay isisila. At nawa sa tulong ng mga magulang, mga ninong at nina, kayo may mga ninong at nina, mga magulang, paralin, kayo yung gagawin sa kanila, kayo yung gagawin sa kanilang buhay may asawa. Kasi
Kasi bakit? May mga karanasan kayo at yung karanasan ninyo ay nawa ay maging daan para yung kanilang buhay ay matulungan sa kanilang pagkasama at naway hindi silang magabayan bilang mga mabubuting Kristiyanong Katoliko. Pagkakataon na kung saan ay hindi nilang matugunan ang biyaya na alin na huwag natin kalimutan na yung kabanalan ay ninais ng Diyos na maramdaman natin una sa loob ng pamilya. No? Sa loob ng pamilya. Ang kabanalan ay unang ipinakita ng Diyos sa loob ng pamilya. Ang simbahan ay malaking pamilya ng Diyos. Pero huwag natin kalimutan na ang bawat pamilya ay tinatawag natin domestic church. At doon ipinamanig din sa ditong dakilang kabistahan na ito ng banal na pamilya ay paalala sa amin. At hindi lang nais ng simbahan natin, kayo ay magtaguyod ng pamilya. Ngunit tayo sa Diyos natin, yung pamilya ninyo ay inyong maging daan ng kabanalan. Hanawa, tayo lahat ay magpatuloy ng paglalakad tungo sa daan na ito, tungo sa kabanalan, kasama ng ating pamilya.